Isang mabiyayang umaga sa ating lahat, mga kasolidra. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong umagang Kanyang ipinagkaloob sa atin. Isang biyaya ang muling magising, makahinga, at magkaroon ng pagkakataong magpuri, makapagnilay upang purihin at sambahin ang Diyos na siyang ating matibay na sandigan at kanlungan sa lahat ng panahon. Sa gitna ng mga pagsubok, alalahanin natin na si Kristo ang ating the solid rock, ang matatag na pundasyon ng ating pananampalataya. Maaring magbago ang mga sitwasyon sa ating paligid, ngunit ang pag-ibig, katapatan at mga pangako ng Diyos ay manatiling hindi nagbabago. Sa umagang ito, ihanda natin ang ating mga sarili, puso at isipan. Iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating pansin sa Panginoon. Naway ang ating mga awitin, ating mga panalangin, at pagninilay sa Kanyang salita ay maging gaan upang lalo tayong mapalapit sa Kanya at makatanggap ng bagong lakas, pag-asa at inspirasyon para sa buong araw. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo ng may mapagpakumbabang puso upang magpasalamat sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong walang sawang pag-ibig, walang sawang awa at katapatan na patuloy naming nararanasan sa bawat sandali ng aming buhay. Ikaw ang aming lakas, gabay at pag-asa sa gitna ng lahat ng aming pinagdaraanan. Panginoon, habang kami ay nagbubulay-bulay ng iyong banal na salita, hinihiling namin na samahan mo kami ng iyong banal na espiritu. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan namin ang iyong kalooban. At ihanda mo ang aming mga puso upang tanggapin ang mga aral na nais mong itanim sa aming buhay. Alisin mo ang anumang pag-aalala, pagmamataas, o anumang hadlang na makapipigil sa aming pagkikinig sa iyong tinig. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, handang matuto, handang magsisi, at handang sumunod sa iyong mga utos. Dalangin namin ang aming mga pamilya, ang aming iglesia, ang aming mga pinuno, at ang aming bansa. Naway ang iyong karunungan at katuwiran ang mamamayani sa aming mga puso upang maging mga kasangkapan kami ng kapayapaan, pagkakaisa, at pag-ibig saan man mo kami ilagay. Pagpalain mo ang aming pagninilay sa araw na ito. Naway hindi lamang kami maging tagapakinig ng iyong salita, kundi maging tapat na tagasunod na isinabuhay ang iyong mga utos araw-araw. Sa lahat ng aming gagawin, naway ikaw ang aming luwalhatiin at parangalan. Ito ang aming taimtim na panalangin sa makapangyarihang pangalang
ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating pagninilayan ngayong umaga, mga kasulidra, ay matatagpuan sa Kawikaan, Kabanata 29, talatang 2. Ito po ay makikita sa Magandang Balita, Biblia. Ito po ang sinasabi: kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kasulidra, ang talatang ating binasa, ito ay nagpapaalala sa atin na ang uri ng pamumuno ay may malaking epekto sa kalagayan ng isang bayan. Kapag ang mga namumuno ay may takot sa Diyos, nagmamahal sa katotohanan, at naglilingkod ng may katapatan, nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng kaayusan, at nagkakaroon ng pag-asa ang mga mamamayan. Ngunit kapag ang pamumuno ay pinaghaharian ng kasakiman, kasinungalingan, at kawalan ng katarungan, ang bunga nito ay pagdurusa, takot, at pagkakahati-hati ng lipunan. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga pinuno ng pamahalaan. Ang prinsipyong ito ay nakaangkop din sa bawat taong may pananagutan sa iba. Mga magulang sa kanilang tahanan, mga guro sa kanilang mga mag-aaral, mga pastor sa kanilang kawan, mga pinuno ng simbahan, at maging ang mga namamahala sa iba't ibang organisasyon. Ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o posisyon, kundi sa paglilingkod, katapatan, at malasakit sa kapakanan ng iba. Sa ating panahon ngayon, mga kasulidra, maraming tao ang naghahangad ng mga pinunong may integridad. Nais ng bawat mamamayan ang isang lipunang may katarungan, may kapayapaan, at may maayos na pamamahala. Gayunpaman, ang salita ng Diyos ay nagtuturo na ang pagbabago ay hindi lamang nagsisimula sa mga nasa mataas na katungkulan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso. No? Nagsisimula sa puso ng bawat tao. Kung tayo ay magiging matuwid sa ating sariling tahanan, mga kasolidra, tapat ang ating trabaho, responsable sa ating mga tungkulin, at may pag-ibig sa kapwa, naging bahagi tayo ng pagbabagong nais makita na sa ating lipunan. Bilang mga Kristiyano o bilang tagasunod ni Kristo, mga kasolidra, si Jesus ang ating pinakamataas na huwaran ng pamumuno. Hindi siya namuno sa pamagitan ng pananakot o paghari-harian, kundi sa pamagitan ng kababaang loob, pag-ibig, paglilingkod, at pagsasakripisyo ng kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Itinuro niya na ang tunay na dakila
ay ang handang maglingkod sa iba. Ang isang pinunong sumusunod sa halimbawa ni Kristo ay inuuna ang kapakanan ng kanyang nasasakupan kaysa pansariling interes. Hinahamon din tayo ng talatang ito na ipanalangin ang ating mga pinuno. Madaling punahin ang kanilang mga pagkukulang. Ngunit bilang mga mananampalataya, tinatawag tayong idalangin sila upang pagkalooban sila ng Diyos ng katarungan, ng Diyos ng katapatan, at Diyos takot sa Kanya. Ang ating mga panalangin ay maaaring maging daan upang kumilos ang Diyos sa kanilang buhay at sa direksyon ng ating bansa. Kasabay nito, mga kasolidra, dapat din nating suriin ang ating sariling pamumuhay. Maaaring wala tayong mataas na posisyon, ngunit lahat tayo ay may impluwensya sa iba. Ang ating mga salita, di ba? Ang ating mga desisyon at mga halimbawa ay nakaaapekto sa ating pamilya, mga kaibigan, katrabaho at komunidad. Ang tanong ay, nagdadala ba tayo ng kagalakan at pag-asa sa iba? O nagiging dahilan tayo ng sakit at pagkadismaya? Ang katuwiran ay hindi nangangahulugang pagiging perpekto. Ito ay ang patuloy na pagsunod sa Diyos, pagiging tapat sa Kanyang salita, at nagpagpapakumbabang pagsisisi kapag tayo ay nagkasala. Ang taong matuwid, mga kasolidra, ay umaasa sa biyaya ng Diyos at hinahayaang baguhin siya ng banal na Espiritu araw-araw. Sa uli, mga kasolidra, ang mensahe ng Kawikaan 29:2 ay hindi lamang tungkol sa pagpili ng mabubuting pinuno, kundi tungkol sa pagiging taong karapat-dapat pagkatiwalaan ng Diyos. Naway magsimula sa ating mga puso ang pamumunong may katuwiran. Isang pamumunong nakabatay sa pag-ibig, nakabatay sa katapatan, at nakabatay sa katarungan at pagsunod sa Panginoon. Sa ganitong paraan, mga kasolidra, magiging instrumento tayo ng Diyos upang magdala ng pag-asa, magdala ng kapayapaan, at magdala ng kagalakan sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating komunidad, at sa ating bansa. Naway ang bawat isa sa atin ay mamuhay na sa paraang nagbibigay luwalhati sa Diyos. Kapag ang ating buhay ay pinamamahalaan ni Kristo, nagiging ilaw tayo, no? Nagiging ilaw tayo sa gitna ng kadiliman at kasangkapan ng Kanyang biyaya sa mundong nangangailangan ng tunay na pag-asa. Ang tunay na pagbabago, mga kasolidra, ay isang bayan na nagsisimula sa mga pusong nagpapasakop sa paghahari ng Diyos. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasolidra. Ang Kawikaan ay naghahamon sa bawat isa sa atin na mamuhay, no? Mamuhay ng may katuwiran at maging mga taong karapat-dapat na pagkatiwalaan ng Diyos. Maaring hindi tayo lahat ay may posisyon
sa pamahalaan o may malaking impluensya sa lipunan. Ngunit bawat isa sa atin ay may pagkakataong mamuno sa pamagitan ng ating mabubuting halimbawa. Sa ating tahanan, mga kasolidra, sa ating paaralan, sa trabaho, sa iglesia, at komunidad, o sa simbahan. Maaari nating ipakita ang pamumunong nakabatay sa pag-ibig, nakabatay sa katapatan, nakabatay sa pagpapakumbaba at paglilingkod. Hinahamon tayo ng Diyos na huwag maging bahagi ng problema, kundi maging bahagi ng solusyon. Sa halip na magreklamo sa kalagayan ng ating lipunan, magsimula tayong baguhin ang ating sariling puso. Piliin nating maging tapat sa ating mga salita, makatarungan sa ating mga desisyon, maawain sa ating kapwa, at masunurin sa kalooban ng Diyos. So, ang bawat mabuting gawa, gaano man kaliit, ay may malaking epekto sa mga taong nakapaligid sa atin. Hinihikayat din tayo ng talatang ito na ipanalangin ang ating mga pinuno. Sa halip na pairalin ang galit o pagkakahati-hati, idalangin natin na gabayan sila ng Diyos ng katarungan, ng Diyos ng integridad, at ng Diyos takot sa Kanya, upang ang kanilang pamumuno ay magdulot ng kapayapaan, magdulot ng katarungan, at magdulot ng pag-unlad sa ating bayan. Ngayong araw, mga kasolidra, tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba ay nagdadala ng pag-asa? Ako ba ay nagdadala ng kapayapaan? O ako ba nagdadala ng kagalakan sa mga taong aking pinaglilingkuran? Ang aking buhay ba ay nagpapakita ng katuwirang nagmumula sa Diyos? At kung pagkakalooban ako ng pagkakataong mamuno sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking simbahan, o sa komunidad, na mamumuno ba akong ayon sa halimbawa ni Kristo? Naway maging hamon sa atin, mga kasolidrak, ang mamuhay araw-araw sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Kapag si Kristo ang hari ng ating puso, ang ating mga salita, ang ating mga kilos, at ang ating mga desisyon ay maging pagpapala sa iba. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan tayo ng Diyos upang magdala ng kagalakan, pagkakaisa, at pag-asa sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa ating bansa. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming pinagbulayan sa umagang ito. Salamat sa paalala ng kawikaan na kapag ang matuwid ang namamahala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit kapag ang masama ang naghahari, ang bayan ay dumaraing. Tunay ngang ang iyong salita ay nagbibigay sa amin ng karunungan upang mamuhay ng may katuwiran at maging mga taong nagbibigay ng pag-asa sa iba. Panginoong Hesus, hinihiling namin na baguhin mo ang aming mga puso.
Linisin mo kami sa aming mga kasalanan at alisin mo ang anumang pagmamataas, kasakiman, galit, o pagkakamakasarili na maaaring humadlang sa aming pagiging tapat na tagasunod mo. Turuan mo kaming mamuhay ng may kababaang loob, katapatan, pag-ibig at malasakit sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng karunungan upang maging mabubuting pinuno sa anumang responsibilidad na iyong ipinagkatiwala sa amin bilang mga magulang, bilang mga anak, o bilang guro, o bilang mag-aaral, manggagawa, lingkod ng simbahan, o mamamayan. Naway ang aming mga salita at gawa ay maging daan upang ang iba ay makakita ng iyong kabutihan at pag-ibig. Idinadalangin din namin ang aming mga pinuno na baguhin ang aming pinuno sa pamahalaan at sa lahat ng antas ng lipunan. Pagkalooban mo sila ng pusong may takot sa iyo, ng karunungan, magpasya ng may katarungan at ng lakas ng loob na unahin ang kapakanan ng mamamayan kaysa sa pansariling interes. Naway ang kanilang pamumuno ay magbunga ng kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran para sa aming bayan. Dalangin din namin ang aming bansa. Pagalingin mo ang aming mga sugat bilang isang sambayanan. Pagkaisahin mo ang mga mamamayan sa pag-ibig, sa paggalang, at sa pagtutulungan. Tulungan mo kaming maging mga ilaw sa gitna ng kadiliman at mga kasangkapan ng iyong kapayapaan sa aming mga tahanan at sa aming komunidad. Habang kami ay nagpapatuloy sa aming pang-araw-araw na buhay, samahan mo kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. Naway ang aming mga desisyon ay laging nakabatay sa iyong kalooban at ang aming pamumuhay ay maging patutuo ng iyong biyaya at katapatan. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen at amen.